Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Nandito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito dito sa mga verses dito sa Bible. Dito masasabi natin na ang kabubuhan talaga ay natatakpan ng katangahan. Yung mga tao talaga, yung mga taong malakas ang convincing power, konting salita na lang nila, naniniwala na yung mga taong uto-uto. Hindi sila nagbabasa, kung ano lang yung narinig nila, yun lang yung paniniwalaan nila. Kasi sa tingin nila yun yung tama, pero mali po yun. Kung hindi tayo sigurado sa naririnig natin, huwag po tayong sasang-ayon. Magiging salamat na. Kasi iba yung ama eh. At iba rin yung anak. Hindi nila alam, pag nagsalita si Jesus Christ sa ganyan, nagsasalita siya bilang Word of God. Bilang Word of God is God. John 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God was made flesh. John 1:14. Oh. Kung minsan nagsasalita siya bilang anak ng tao. At kung minsan nagsasalita naman siya bilang Word of God. Diyos siya. O dyan, Diyos siya dyan. Ang nakakita sa akin, So yun yung mga verses na kabisado na niya. So mabilis niya lang nasasabi, hindi na nga siya nagbabasa, di ba? Ibig sabihin yan, memorize na niya yan bago niya tinalakay yan. sa Word, nakakita na sa Espiritu na nagpadala sa Word. Kasi ang Word at ang Word at ang Espiritu ang pinagmulan ng Word, hindi dalawa, iisa. Bakit nalito ang mga tao? Dahil kay Athanasius, ginawa niya tatlo. Kaya ang hinahanap nila, iba yung nasa, yung ama. Tignan mo, ginawa niyang katatawanan yung kanyang ginagawang Bible study. So nagpapasok siya ng mga language or mga salita na hindi naman dapat kasama dyan sa Bible study ginagawa nila. So nalilito rin yung mga taong yan kahit na sa tingin niya naniniwala sila. Kasi nga sa galing ng convincing power nitong si Kibuloy, napapaniwala niya yung mga tao kahit hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya. Iba yun. Ang iba anak ko, ginawang physical ang Godhead. Oh, pero hindi na maunawan pag iyan binas. Kaya hindi na mabasa eh. Hindi na mabasa yan. Kahit yung naniniwalang Holy Two, hindi na mabasa. Ako, tagaking ama, dalawa, hindi na mabasa yan. Oh, meron naman nagsabi, kung siya pa ang tunay na Diyos, bakit nagpakilala pa siya ng isang tunay na Diyos? Kung ako tatanungin mo sa ganun, So, maling-mali talaga tong si Kibuloy. Kaya nga mayroong Diyos Ama at may Diyos Anak. Ibig sabihin, magkaiba yun. Hindi yung Diyos Ama, iisa ng Diyos Anak. Mali yun. sabihin ko, sino ang tinutukoy mo dito na tunay na Diyos? Yung Espiritu? Oh, si Jesus. Iisa. Tandaan nyo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabi, ako rin ang Ama. Iba yun. Iba yun. Ito yung tinatawag natin na talagang nag-aral. Talagang pinag-aralan, sinasaliksik ang bawat salitang sinasabi at totoong ang sinasabi niya ay nakabase sa Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Paliwanag mo nga, Panginoong Jesus. Ano ba ang hulugan ng ikaw at ang Ama ay iisa? Ibig ba sabihin nun, ikaw pa rin ang Ama, ikaw pa rin ang Anak, you are the same person? Ganun ba ang hulugan ng Panginoong Jesus? Sabi niya dito sa kabila, sapagkat hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na siya sa akin ay nagsugo, siya nagbigay sa akin ang utos kung ano nararapat kong sabihin o ano nararapat kong salitain. Hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Tanungin ko kayo, kung siya rin ang Ama, sasabihin niya pa ba yun na hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili? Eh, siya rin pala yan eh. Gagamitan mo lang naman si Tito Kumon eh. Hindi ako nagsasalita ng mula sa aking sarili. Siya pala yung Ama eh. Hindi siya pala. So yun yung patunayan nyo ngayon, mga tagasunod ni Kibuloy, kayo na mahilig magsabi ng verses dyan sa social media, kayo na binabasa yung mga verses na nangyayari kay Kibuloy ngayon na binabasa nyo sa Biblia. So ano tong mga pinapatunayan ni Brother Eli ngayon na kasinungalingan ng pastor nyo? Kasi naniniwala lang kayo sa sinasabi niya.
Pero hindi naman talaga kayo nagbabasa ng Biblia. Nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo. Kala nyo kung sino kayong magaganda, kung manlait kayo ng kasarian o mukha ng tao. Wala bang salamin sa inyo? Yun, kahit anong balik-baliktad lang gawin niya pagsasalita, siya pa rin yun. Pero hindi nga ganun lang ibig sabihin nung ako at ang ama ay isa. Hindi ibig sabihin nung ako at ang ama ay isa, siya pa rin ang ama, siya pa rin ang anak. Hindi po. Bakit? Eh sabi niya, hindi siya nagsasalita mula. Marami kasi mga salitang matalinhaga na minsan yung mga taong nagbabasa na wala naman talagang dunong na nagdudunong-dunungan na nagmamagaling, hindi talaga maiintindihan kung ang isang verse lang ang binasa at hindi pinatapos lahat. So, maraming ganyan nangyayari. Maraming mga cases na sa una, katulad na lang pag gumawa tayo ng mga thumbnail, di ba? Maraming mga question mark. Merong question mark sa dulo, merong tuldok. So we don't even know kung ano talaga ang ibig sabihin nun hanggat hindi mo titingnan yung kabuuan. Di ba? Kapag nagsasalita ka nga at nagme-memorize ka, meron ka lang isang salitang makalimutan, mali ka na. Iba kasi yung nagme-memorize ka dun sa iniintindi mo yung sinasabi mo. Nasa kanya sarili. Kung hindi ang ama, doon pala siya isa. Bawat sarili niya, instruction sa ama, doon siya isa, hindi siya rin. O yan, di ba? Sobrang malinaw ang sinabi ni Brother Eli. Na iisa sila in terms of na yung mga sinasabi ng Diyos Ama ay si Jesus Christ ang nagsasabi, hindi ang Diyos Ama. Yun ang ibig sabihin na iisa sila. Yung iniisip, sinasabi at yung gustong gawin ng Diyos Ama, Diyos Anak ang gumagawa. Kaya nga may sa ngalan ng Ama at ng Anak, ibig sabihin, magkaiba ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. So maling-mali itong si Kibuloy, nagtuturo ng mali. Kaya, totoo naman yun eh. Pag mali ang tinuturo mo, mamamali yung mga tao mo. Lahat kayong mali.